Sa mahigit na isang taon na po natin dito sa free range sa chicken farming o dito sa pag-alaga po ng mga manok, ang dami na po nating na-try na mga antibiotic or iba pa na mga klase ng mga gamot. Kaso nga lang, hindi po siya gaano ka-epektibo. So hindi na lang natin i-mention kung anong klaseng mga gamot yon dito po sa ating channel. But this time, yung isi-share ko po sa inyo, ito yung pinaka-useful talaga, pinaka-most effective, and pinaka-mabisa na proven and tested na po siya nung tinatry ko po siya dito sa ating mga manukan, if in case kung mayroong mga sakit. Una, ito yung Primoxil powder. Ang Primoxil powder ay isa po itong antibacterial or antibiotic po siya, na yung gamit po nito ay para po sa mga manok na mayroong mga sipon, pisik at halak. Even sa mga manok na mayroong mga coryza, ito din po yung Primoxil powder yung ginagamit po natin dito. So sa hindi pa po nakakaalam, ang tamang doses po nitong Primoxil powder na dapat in 1 gallon is equivalent po siya ng 10 grams or 2 sachet of Primoxil powder. So aside po sa Primoxil powder, meron din po tayong mga ginagamit na iba pa na mga antibacterial, iba pa na mga antibiotic. So ito po yung Ambroxetil powder. Sa hindi pa po nakakaalam, ang Ambroxetil powder ay gamot po ito siya sa mga manok na may sakit na sipon, yung pisik or yung mga infectious coryza, yung halak or CRD. So ito po yung ginagamit po natin, itong Ambroxetil powder. So halos magkapareho lang po sila ng doses po sa nabanggit po natin kanina, yung Primoxil powder, na dapat in 1 gallon is equivalent po siya ng 10 grams o 2 sachet ng Ambroxetil powder. Tapos yung paggamit po natin dito ng antibiotic, like for example Primoxil powder o kaya yung Ambroxetil, dapat gamitin po natin siya straight for 5 days para sa ganon is makita po natin na may maganda po na resulta para po sa mga manok po natin na mayroong mga sakit. So itong Primoxil powder at saka Ambroxetil powder, so actually pwede tayong magbigay po nito sa ating mga manok for prevention or for treatment po siya. Kasi meron po talagang iba na mga antibacterial na hindi po tayo gumagamit po nito kapag yung mga manok po natin is wala naman siyang sakit. So ito, Ambroxetil at saka yung sa Primoxil, halos magkapareho lang po sila ng usage. Pero kaso nga lang is kailangan po natin na i-alternate yung paggamit po natin ng ganitong klase ng mga antibacterial para sa ganun yung ating mga alagang manok is hindi po sila ma-immune sa mga paulit-ulit na ginagamit po natin ng mga antibacterial. Pero ako sa ngayon, medyo marami na din po yung ating mga manok na inalagaan sa ngayon. So umabot na po tayo ng mga almost mga 300 plus, including dun po sa mga sisi po natin na andyan po sa kulungan. So ito na po yung ginagamit po natin sa ngayon. Ito po yung Sondrox. So sa iba, nung nag-upload po tayo about sa ganito na video, halos wala tayo makikita sa mga veterinarian na nag-promote or nag-endorse na itong Sondrox ay ginagamit po ito siya sa mga manok. So ito is proven and tested na din po yung Sondrox para sa ating mga manok na mayroong mga sipon o kaya yung may mga pisik or halak, yung CRD or mga infectious coryza. Ito din po yung ginagamit itong Sondrox. So kasi kung marami na tayong mga manok tapos gumamit tayo ng na-mention ko kanina na mga antibacterial, medyo magastos na po siya. So just imagine na isang antibacterial na binibili po natin sa mga agri-based supply is nasa 35. So every time na magbigay po tayo sa ating mga alagang mga manok, dapat 10 grams or 2 sachet. So isang pagbigay po natin is nasa nasa 70 na. So halimbawa kung straight for 5 days tapos marami tayong mga manok, medyo hindi na po siya gaano ka-practical. So madalas yung pinaka most proven and tested na po dito sa aking mga manok, ito na po talaga yung Sondrox. But minsan-minsan din gumagamit din po tayo ng mga antibacterial na na-mention ko kanina. So ang tamang paggamit naman nitong nitong Sondrox para sa ating mga manok,
dapat sa isang takip lang nito is equivalent po siya ng 1 liter po siya na tubig, itong Sonrox para po sa ating mga manok. The next na ginagamit po natin dito, ito po yung mga Bastonero Plus. So ito ay klase po ito siya ng pamurga sa ating mga manok. So actually ginagawa ko na po ito ng video kung paano po ito gamitin, itong Bastonero Plus. So wala na po tayong iba na ginagamit ng mga dewormer para sa ating mga manok. Ito po talaga yung ginagamit ko for the whole year, kasi pwede naman itong gamitin siya paulit-ulit dahil magpurgan lang naman tayo sa ating mga manok every 2 to 3 months nitong Albendazole na Bastonero Plus. So ang tamang doses naman ito, halimbawa ulitin ko na lang sa iba pa na hindi po nakapanood sa last video po natin, ang tamang doses po nitong Bastonero Plus, kung halimbawa nagpurga po tayo sa ating mga sisiw sa edad na mga weeks old, dapat in 1 sachet is equivalent po siya ng 4 liters na tubig. Tapos kung nag-start tayo sa pagpurga nitong Levamisole, hydrochloride, albendazole, o ito yung Bastonero Plus, dapat in 1 sachet, kung 1 month old na yung inyong mga sisiw, dapat 1 sachet is equivalent po siya ng 1 liter na tubig. So itong Bastonero Plus. So ang next na ginagamit po natin dito na anti-infective para po sa ating mga manok, ito po yung Aquamed TS. Ang Aquamed TS ay isa po ito siyang anti-infective para po sa ating mga manok, na kung saan halimbawa kung yung mga manok po natin is meron po silang mga sakit na coccidiosis. So sa hindi pa po nakakaalam, ang coccidiosis, kapag yung ating mga manok, yung dumi nila na may kasamang dugo, ang tawag nun na sakit is coccidiosis. Tapos ang tamang doses po nitong Aquamed TS, dapat in 1 liter is equivalent po siya ng 10 grams o yung 2 sachet ng Aquamed TS. Din dapat magbigay po na tayo dito para po sa ating mga manok na mayroong mga sakit ng coccidiosis o kaya yung dumi nila may kasama na green yung color. Ang tawag nun is yun po yung avian malaria. So kapag halimbawa yung inyong mga manok mayroong sakit na avian malaria, yung gamot po niyan, yun po yung Aquamed TS. So magbigay po tayo niyan hanggang 3 to 5 days. But kadalasan sa personal experience ko is gumagaling na po yung ating mga manok na mayroong ganong klaseng sakit hanggang 3 days lang siya. Pero yung halimbawa yung inyong mga manok na mayroong mga sakit din na na yung dumi nila kapag may kasama na color yellow, ang tawag doon na sakit is cholebacillosis. So yung ibibigay po natin yan, ito po yung T-Fox 48. And aside for that, itong T-Fox 48, kapag yung inyong mga manok na mayroong yung dumi nila may kasama na color white, ang tawag doon na sakit is ito po yung salmonellosis. So yung gamitin po natin kapag mayroong ganong klaseng sakit yung ating mga manok, ito po yung T-Fox 48. Sa hindi pa po nakakaalam, ang tamang doses po ng T-Fox 48 is yung isang sachet o yung 5 grams, ang equivalent po noon is 1 litrong tubig yung tamang pagtimpla nitong T-Fox 48. And disclaimer by the way, ako naman po ay hindi po tayo isang veterinarian at hindi din po tayo isang agriculturist po. So all the videos na ina-upload po natin is based lamang po yan sa aking mga personal experience dito sa pag-alaga ng mga manok. And all the product na na-mention ko ngayon, yan po is hindi po tayo nag-promote or hindi po tayo nag-endorse. So ang ginagawa po natin, yung purpose po natin sa video natin ngayon is para po tayo is makatulong po tayo sa iba na baguhan lang po na nag-aalaga po ng mga manok. Kasi nababasa ko kadalasan sa previous na mga vlog po natin, ang dami pong nagtatanong kung ano po yung mga klase sa iba't ibang sakit ng kanilang mga manok. So kaya gumawa po tayo ng mga videos kung ano po yung mga ginagamit po natin na anti-infective at iba-ibang klase na
mga gamot para po sa ating mga manok. But so far, about sa video natin ngayon, kung hindi pa klaro sa inyo yung ating explanation, pwede tayong mag-contact din po sa ating bago na Facebook page na Das Ruin Channel.